Itim daw ang kulay ng bansa. Siguro nga, dahil pinipintahan ng kasinungalingan at paninira ng mga Duterte vloggers, trolls, ng mga panatiko ng mga Duterte, kasama pa yung kapatid ng Pangulo. Pero kung meron mang itim na kulay, yun siguro yung nagdidilim na paningin ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Dahil sa realidad na merong hindi na makakabalik. Si Rodrigo Duterte hindi na makakabalik sa Pilipinas at si Amy Marcos na mukhang hindi na rin makakabalik sa Senado. Kaya tama lang naman na nagluluksa sila. Pero tayo, marami sa ating mga Pilipino, ang sawa na sa kanilang pambubudol, sa kanilang drama, sa kanilang pamumulitika. Sa katunayan, maraming mga Pilipino ang pabor na litisin at panagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sarap pala sa feeling, no? Kapag nasa punto ka na ng buhay, na kapag hindi ka inimbitahan, hindi ka na pumupunta. Yung para bang wala ka nang pakialam kung gugustuhin ka ng iba. O kapag ayaw naman sa'yo, hindi mo na tinititigan sa mata. O kaya kapag di ka kinakausap, hindi ka na lang din nagsasalita. Kasi nasa punto ka na ng buhay na hindi ka natakot talikuran ng lahat. Bahala na ang ilang tunay na matitira. Tunay na kaibigan, tunay na kapamilya. Mga tunay na makakasama mo sa hirap at ginhawa, sa lungkot man o sa tawa. Maraming salamat kung isa ka doon. Kapag napansin mong laging kalmado ang isang tao, sobrang bait at iniiwasan ng mga pagtatalo, mag-ingat ka. Napapansin ng taong ito ang lahat ng bagay. Nanatili silang tahimik dahil alam nila na kung bibitawan nila ang kanilang saloobin, makakasakit sila. Pinipili nilang manatiling kalmado at itinatago ang lahat ng emosyon. Ngunit kapag sumabog ang kanilang galit, ito ay parang isang tunay na bagyo at ang taong nagpasiklab ng kanilang galit ang magdurusa. Ang nagawa ni Duterte ay napataas niya ang presyo ng lahat ng bilihin. Siya po ang may kasalanan kung bakit tumaas ang lahat ng bilihin sa buong Pilipinas. Bakit? Dahil bago naging presidente si Duterte, ang ating national budget ay nasa 2.5 trillion pesos lamang. Nung naging presidente siya at pag-alis niya nagbilang presidente sa kanyang termino, umabot na ng over 5 trillion pesos ang national budget. Hindi lang yon. Ang nagpataas ng presyo ng bilihin ay dahil bago si Duterte naging presidente, yung ating national debt ay nasa around 5 trillion pesos. Pag-alis si Duterte, umabot ng 14 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Yan po, ang pag-uutang ng ganyang kalaki, ang rason kung bakit tumataas ang presyo ng lahat ng bilihin din sa Pilipinas.